Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng ating mundo. Ay hayaan nyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At syempre hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating Daddy and G, the Green Iguana Family. And syempre, welcome po. Ang sabi ng ating girly, ng ating green girly, Kitty Patuti Iguana, welcome, welcome, welcome daw po sa inyong lahat. At maraming salamat daw sa pagtangkilik sa aming tandem na ginagawa po namin every 6 o'clock in the morning, Philippine time. Ayan po, kahapon po ay nag-discuss po tayo about calcium. Diba? Isa lang po yan sa mga minerals na kailangan ng katawan natin, mga masters. At ako po ay, before that pala, ako ay magpapasalamat po sa lahat na dumalo ng ating Premier Marathon kagabi, ang ating 41st Bahay Kulitan Premier Marathon. Ayun, at ako po ay very, very happy na tayo po ay nagkita-kita ulit. Di ba? So maraming salamat ulit sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. At syempre, in behalf din sa aking mga samahang mga hosts, andun din ang ating Yams, andun din ang ating Rowena at Merle. Yan. So back to our business na po, ika-7 araw na po natin. 1 week na po tayo nagdi-discuss about health. Ayun, so kailangan lang po natin talaga na alagaan ang katawan natin, especially po yung pag-take natin ng mga masustansyang pagkain. So tandaan po natin na every time na nag-lose po tayo o nawawalan po tayo ng minerals, ng vitamins, kasi iniihi din natin yan, nagpupupo din tayo, napapawisan din tayo. So aside from that, naturally, nagsasalita tayo, nag-evaporate din po yan kasama sa laway natin. And aside from that, ang pinaka-worst na source of problem sa katawan natin is acidity. Diba? Lagi kong sinasabi. Acidity. So, one cause of acidity is, of course, stress. Stress po ang pinaka silent killer po when it comes to silent source or very well known but unavoidable na source or cause ng stress, ng acidity. So, ang problema po dyan, tayo po ay maraming mga problema around sa atin, nakapaligid lang yan eh. Nandyan lang po yung stress na yan eh. So, paano po natin malalabanan yan? So, syempre, ang brain po natin ay meron din po yung mga chemicals. May mga happy hormones po tayo. Dopamine, serotonin, neurontin, mga ganung mga chemicals. They make us happy. Epinephrine, fight and flight response natin. So, saan po makukuha yung mga materials na yan o mga hormones na yan o mga brain chemicals? Siyempre sa pagkain din po nanggagaling yan. Diba? So pag kumakain ka palagi ng mga acidic foods, yun, di ba? Bumababa din po yung levels ng hormones natin, bumababa din ang levels ng ating mga chemicals, ng ating mga enzymes. So hindi na siya makapag-produce ng mga ganong mga materials. Kasi umaagaw na eh. Ang ating katawan po, pag na-acidic po ang ating environment sa katawan natin, ang problema po dyan ay ang ating katawan po ay ng ating mga organs po ay magfo-focus na lang po yan. Magfo-focus na lang po sila sa compensate. So, magtatapon po at magtatapon po yan sila ng mga materials, halimbawa, ng sodium, potassium, magnesium. Ayun, habang po acidic po ang dugo natin, ay magta-try po yung mga organs na yan ng magpapalabas ng materials, ng alkaline, para bawiin po, ibalik po sa level 7.4 or 7.35 to 7.45 ang pH level ng ating dugo. So, you're losing a lot of materials, vitamins, minerals, and hormones, and a lot of minerals pag tayo ay acidic. Okay? So, paano natin ma-avoid ng acidity? Ayun, ang naturo ko na sa inyo last time. Ewan ko kung anong araw yun. Pero ang deep breathing exercises is very important kasi the moment na nag-inhale ka,
Yan, oxygenation yan. First part na yun, i-review nyo na lang. And then second is avoid ang stress. Kasi ang stress po ay ang number one contributor po yan. So, ang problema po dyan ay kailangan lang natin, paano po natin maiwasan ang stress. Hindi mo maiiwasan ang problema. Pero paano mo maiwasan ang stress? It's how you solve or how you react to the situation. And yun lang naman ang importante. How do you react in situations like those, like stressful situations? So, syempre, spiritually, kailangan natin mag-pray. And then physically, di ba? Pakinggan nyo yung difference, di ba? Physically at physically, pareho lang po yan. Sa pag-slang ka na, physically, and you just have to take good care of your body, especially physically. You have to be mentally alert. Ganun-ganun, di ba? So sa atin sa Pilipinas, physically, pwede naman yan. Pero pagkasama mo na yung mga puti or mga slang, hindi nila maiintindihan yung physically na yan, mentally, ganun-ganun mga words na yan. Alright? So, ayun mga masters and mga ka-G, prepare natin. Exercise is also very important kasi pag nag-exercise tayo ay nasistimulate din ng brain natin, dumadaloy ang dugo natin at ayun, umiikot ang energy natin. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo buong araw, hindi pwedeng pag may problema po ay dyan ka na lang, wala ka nang gagawin. You have to find something to divert yourself. Pag merong problema, pag merong stress, find yourself something that you can indulge with. So halimbawa po, yun ang favorite sports mo or yung pinapanood na movie or kung ano-ano diyan ang pwede mong gawin para na ma-divert mo yung iyong mind, yung sarili. So hindi naman pwedeng naging alipin ka ng problema sa buhay. Hindi pwedeng maging alipin ka ng stress. Kailangan po ay ano yan, yung stress na yan, yung problema na yan ay ipinaglalaban yan. Ano yan, lalabanan pala yan, ipinaglalaban. Lalabanan po yan. Yan. So, pag kumakain tayo ng mga healthy foods, like fruits and vegetables, may mga tryptophan, may mga ibang mga materials po yan na pwedeng makabigay sa atin ng magandang sleep. Tulog is importante din. I hope bukas po ay makaka-lecture na tayo about sleep and relaxation. Ngayon po, tapusin na lang natin ang nutrition. Right? So, ayan po mga masters and mga ka-G. Importante po talaga sa atin na i-balance ang meals. At as much as possible po ay huwag talagang uminom ng kape habang empty stomach tayo kasi nagkikreate po yan ng more acidic environment sa katawan natin. And then, syempre, try to avoid eating mga fast foods as much as possible. Hindi naman natin talaga maiwasan yan pag may mga situations. Ako guilty din po ako. Nung isang araw po ay wala po kaming time na kasi late na kami lumabas sa clinic. So meron kaming next patient. So wala kaming choice. Nag-Burger King po kami. So burger and french fries. Pero hindi ako kumakain ng french fries. Pero part na ng meal po yan. So wala akong choice. So nagbigay tayo ng food kay G natin. Ito din, pwede nyo kainin din to. Yan, lagay natin yan dyan. Sa kanyang bowl. Sa clip-on bowl niya. Yan. So, kukunin natin ito dahil lanta na po ang kanyang isang gulay. So, dito tayo sa isa. Siyempre, babalik na rin natin kasi ito po yung lugar. Anyways, mga masters, mga ka-G, yun po. As much as possible po ay, di ba, ilang beses ko na rin po inuulit-ulit ito na habang kumakain po ay avoid natin yung tubig, avoid natin yung any liquids, mga masters, mga ka-G. So, liquids dilute digestive enzymes. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit ko na talagang sinasabi yan dahil kailangan niyo pong maintindihan kung bakit po nating i-avoid ang umiinom habang kumakain. Habang kumakain po tayo, kailangan po ng ating katawan na gamitin yung ating mga laway,
mga acids, mga enzymes. So matatagpuan po yan sa laway, sa ating lalamunan, sa ating tiyan. Ito ay mga tinatawag na gastrointestinal acids or gastric acids. Sila po ay dapat acidic po yan by nature. Dahil po pag mag-contact po sila sa food, ay tutunawin po nila ang food. They will break it down into necessary chemicals para po sa digestion or para ma-convert into nutrients. So pag hindi po siya na-convert, sayang po ay lalabas yan sa ating poops. Kaya minsan po ay nakikita niyo po yung mga pagkain na hindi mo nanguya ng mabuti. Nakikita niyo po yung mga materials na supposed to be ay na-absorb na ng katawan natin, ay bilog-bilog pa po sila sa ating poops. Yan po ay sign na hindi mo po nanguya at hindi po na-digest ang pagkain. At pwede tayo magkaroon ng diarrhea, ng constipation, at wala po tayong energy. And ang sad po dyan, the sad part there is magkakaroon ka ng cravings. Pag hindi po na-absorb ng katawan natin ng mabuti ang pagkain, ay wala kang energy. So, hihingi ang katawan natin ng sweets. Meron kang tinatawag na sweet tooth. Ayun po, ay mag-crave ka for candy, for sugar, chocolates, ice cream, cake, or you can also crave for fatty foods, mga oily foods like yung mga burger, french fries, yun. At ang iba ay salty foods. Naghahanap sila ng mga maaalat na pagkain, mga chips, mga junk foods. Yun. So mga masters, ayun, drink your liquids 1 hour before and 1 hour after. So don't drink your food, your liquids during the meals. Chew your food really well before you swallow it and enjoy your meals. And po, i-close na po natin ang ating topic about nutrition. Tomorrow is about sleep and relaxation na tayo. God is great! Yahoo!